Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At ngayong araw po ay February 11, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay charismatic. Paano sumamba ng ayon sa utos ng Diyos? And ang scripture po natin ngayong araw ay Mark 7, verse 6 to 7. Sabi naman po dito, he replied, Isaiah was right when he prophesied about you hypocrites, as in is writing. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely woman rules. And sabi po dito, at sinabi niya sa kanila, tama ang pahayag ni Isaiah tungkol sa inyo na mga mapagkunwari ayon sa nasusulat. Iginagalang ako ng bayang ito sa kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin, at walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na itinuturo bilang aral ang mga utos ng mga tao. And teaching number 1 is sabi po dito, teaching number 1, worshiping God involves the intellect. Sabi po dito, kapag tayo ay nag-worship sa ating Panginoong Diyos, kapag po tayo ay nasa church, ay dapat alam po natin, sigurado tayo sa wino-worship natin. Kung si Kristo ba talaga yung wino-worship natin. And teaching number 2, worshiping God involves the emotion. Sabi po dito na kapag tayo po ay wino-worship natin ng ating Panginoong Diyos, dapat po yung emotion natin is pasok po yung pag-worship natin sa ating puso at pati na rin po sa isip natin. And teaching number 3, worshiping God involves action. Sabi po dito na kapag tayo ay worship natin ng ating Panginoong Jesucristo, ay ito po ay nag-i-involves ng action sa atin na yun nga po, pati na rin po yung emotion, yung intellect, isama-sama po yan sa kapag po tayo ay nag-worship sa ating Panginoong Diyos. And application number 1, intellect avoid meaningless, ritualistic, and worship. And sabi po dito na yung pag-worship natin sa ating Panginoong Diyos is sabi nga po na involves yung intellect, na ma-avoid natin yung meaningless kasi nga po alam natin na yung wina-worship natin ay ating Panginoong Diyos talaga. And na-avoid din po natin yung ritualistic worship dahil alam po natin na tama yung wina-worship natin na ating Panginoong Diyos. And application number 2, emotions. Worship God from the heart. Sabi naman po dito na yung sa emotions po, ito po ang example. Example naman po dito is sa ating heart na habang tayo ay wina-worship natin ng ating Panginoong Diyos is dapat po yung pag-worship natin is galing sa ating puso. And application number 3, action. Sa action naman po is habang wina-worship natin ng ating Panginoon Diyos is nag-change yung patterns and yung habit dahil nga po pag tayo po ay lagi-lagi natin wina-worship ang ating Panginoon Diyos is magiging habit na natin ito at magiging pattern na natin ito sa ating buhay at sa araw-araw. And discussion, what was a time you truly felt connected to God in worship when made the moment different from other times? Para po sa akin, para po sa devotion ngayong araw na nararamdaman ko po yung truly na connected ako sa ating Panginoong Diyos kapag nag-worship is tuwing Sunday po talaga at tuwing sa church po talaga. Doon ko po nararamdaman yung pag-worship sa ating Panginoong Diyos with intellect, with emotions, and with actions. And then, nung po ngayong araw, maraming salamat. God bless.